Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Present boss, magtanong lang po ako. Okay lang po ba na nakabukas ang ilaw pag merong inakay? Salamat po sa pagsagot. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin kung okay lang daw ba na merong ilaw kapag merong inakay. Mga kaibon, i-share ko lang po yung naging experience ko. Dati, nag-iilaw din po ako ng magdamag sa mga alaga kong ibon. Kaso po nagkaroon tayo ng problema. Yung naging problema kapag sa umaga po dahil yung ibonan natin nasa loob din ng bahay, kapag umaga na nagbukas tayo ng bintana sa kanila, parang silaw na silaw yung mga alaga ko. And then sa napansin ko pa doon, yung mata parang palaging pikit ng pikit, parang nasisilaw siya palagi kapag merong liwanag. Kaya po itinigil ko po ang pag-ilaw sa magdamag. Nag-iilaw po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 or alas 9 ng gabi rin. Yan lang po ang time na merong ilaw sa mga alaga natin. At importante rin mga kaibon na dapat wala talagang ilaw sa gabi. Halimbawa kagaya ng simula ng alas 8 or alas 9 hanggang umaga. Para yung alaga din natin makapagpahinga po ng maayos. Kapag meron kasing ilaw yan, parang hindi sila natutulog mga kaibon. Talagang maingay pa rin kahit gabi. Yan po ang na-experience ko sa mga alaga ko noon na nagkaroon tayo ng ilaw. Ngayon, kung nag-aalala po kayo doon sa inakay na baka po hindi masubuan, huwag po kayong mag-alala. Alas 3, alas 4, alas 5, pinapakain na po yan ng breeder natin. Sinusubuan na po yan mga kaibon. So dapat wag po tayong mangamba dahil alam na po ng breeder natin kung ano ang dapat nilang gawin, kung paano nila buhayin yung mga inakay. Kaya okay lang po yan na hanggang alas 8 or alas 9 lang po yung ilaw. Ako mga kaibon, dapat alas 5 or alas 6 pa lang sana wala nang ilaw para makapagpahinga yung breeder natin. Kaso nag-i-extend tayo ng oras kasi ganito yan. Yung mga breeder natin dyan na ready to breed, pwede pa yan makapag-mate sa gabi. So minsan kasi nagme-mate pa yan sa gabi, kaya po nag-i-extend tayo ng ilaw. Ganun lang po ang gusto kong sabihin. Kaya po tayo nag-extend ng ilaw. So sa gabi kasi, yung iba na pares, nagbaband yan. And then yung iba na ready to breed, nagme-mate pa rin po yan. Kaya sayang yung pagkakataon. Kaya po nag-extend tayo ng ilaw. So para sa akin, sa madaling sabi, hindi po okay na magkaroon ng ilaw na 24 hours or kaya naman mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa ibonan natin. Kasi yung alaga natin hindi talaga nakakapagpahinga ng maayos. About sa inakay, wag po kayong mag-alala. Breeder na po ang bahala niyan. So yan po, yung unang katanungan. Pangalawa, idol, may parisan ako na green perso. Nakita ko sila mag-mate, tapos nung nagka-egg na, naging matapang yung hen, binubugbog niya yung cock, panot na yung ulo. Okay lang ba yun idol? Nilagyan ko na lang ng divider para di magulpi yung cock. Mga kaibon, medyo kakaiba ang ganitong behavior ng mga alaga natin. Meron talagang mga hen na ganito ang nagiging behavior na minsan tumatapang. So ito yung mga kakaiba na behavior ng mga hen. Kasi syempre bago sila magkaroon ng itlog, dumaan muna yan sa banding, and then yon magsusubuan, magme-mate, tapos magkakaroon na ng itlog. So ganito nangyayari. Meron po kasing talagang mga behavior ang hen na ganito. Kaya ang ganitong klase ng behavior medyo para sa akin hirap din ipaliwanag. Pero sa mga ganitong pagkakataon, kadalasan kasi ito nai-stress yung hen at minsan naman ganito. Merong kapares yung hen. Halimbawa meron siyang kapares dati. Meron siyang dating kapares tapos ngayon pinarisan mo ng panibago. So yan naman nagmate and then nangitlog.
Ang problema, kung naririnig pa rin niya yung huni ng dati niyang kapares or nakikita niya. So kapag nakikita pa niya yan or naririnig yung huni, minsan ganito ang nagiging behavior, minsan tumatapang. Kumbaga parang napilitan lang siya doon sa kak na bago niyang kapares, kaya nagkaroon sila ng itlog. Pero siyempre dahil loyal yung mga alaga natin, dahil nakikita pa niya yung dating kapares at naririnig, talagang magtatapang po yan. So sa ganitong senaryo, ang masasuggest ko siguro sa ganito, pwede naman siguro natin yan pagsamahin, basta po medyo malaki yung cage, kagaya ng double cage na sila lang ang nasa loob, para kahit papano makaiwas yung cock kung sakaling maging agresibo yung hen. Kasi may mga pagkakataon naman na baka yung hen nagiging agresibo lang minsan, pero minsan nagbaband naman silang dalawa. Meron kasing ganyan na senaryo. Kung yung halimbawa yung sinabi ko sa'yo na baka naririnig yung dating kapares or baka nakikita, siguro tanggalin mo muna yon para makapag-focus silang dalawa sa bagong kapares. Pero kung wala naman, so hindi ko na po talaga alam kung anong dapat nating gawin sa ganitong klase ng behavior ng hen na dati okay naman sila at naging agresibo. So sa stress, baka pwedeng dextrose powder, wag bulabugin, hayaan lang sila. Baka pwede nating gawin yon. So kung halimbawa di naman stress, talagang ayaw lang, so yan po ang dito natin alam kung anong dapat nating gawin. Kasi may pagkakataon talaga na ganito ang nagiging behavior ng hen. Pero bibihira po. Pero kapag nachimpuhan nga natin yung ganito, masakit po sa ulo yan. Lalo kung meron silang itlog. So siguro dito sa mga nabanggit ko, obserbahan mo na lang kung alin ba dito ang nahagip ng pinopoint ko na nararanasan mo dyan. Kagaya ng merong kapares na nakikita. Pangalawa, baka nai-stress. So iwasan natin muna silang silipin. Pangatlo, kung pwede, wag mo nang biyakin dahil meron silang itlog. Kung okay naman, malaki naman yung cage, na halimbawa double cage naman yan, hayaan mo lang. Minsan kasi may nag-aaway na ganyan talaga. Minsan baka nagbaban uli. Hindi lang natin alam. So yan po ang pangalawang tanong sa atin. Tatlo, Idol, good PM. Sana mapansin mo, may pair po kasi akong green opa, ang kapares Lutino opa hen. Ano ba ang magiging ID ng mga anak nito? Maraming salamat po. So walang dugong ino yung opa kak. Tapos ang kapares Lutino opa hen. Ang magiging ID ng anak po nito lahat, opa line, split ino. So hindi po ito maglalabas ng visual dahil wala naman pong dugong ino ang kak. So nakakapanghinayang yung Lutino opa mo. Suggestion ko lang, mas maganda siguro parisan mo yan ng opaline kak split ino para makapag-produce po kayo ng visual Lutino opa, para naman hindi puro materyales lang ang magiging anak. Kapag ang kapares ganito lang na opaline kak, mas maganda parisan mo po yan ng opaline kak split ino para makapagpalabas po kayo ng visual Lutino opa, at sa mga non-visual opaline split ino. Kasi nakakapanghinayang po ang ganito, kasi alam naman natin na medyo mababa na rin ang presyo ng mga opaline na split ino. So pwede na tayo mag-produce, makapag-provide ng ganon para hindi masayang yung oras natin. Para at least kapag nagkaroon po tayo ng painakay, at least may inaabangan tayong visual. Kasi sa ganitong klase ng parison, wala po tayong aabangan visual. Materyales lang din po ang magiging anak. Sayang yung Lutino opa. Parisan nyo po yan ng opaline kak split ino. Sa mga kaibon natin na nagtanong, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Maraming salamat mga kaibon. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.